Gumuhong mga bahay at nalubog na mga taniman ng ilan sa mga iniwang pinsala ng Bagyong Nika sa Northern Luzon. Sa probinsya ng Aurora, umapaw ang ilang ilog kaya hindi mahatiran ng tulong ang ilang residente. Mula sa bayan ng Kasiguran, may live report si Darlene Kai. Darlene? Ato mula pa rin kuryente dito sa bayan ng Kasiguran sa Aurora. Yung ilang poste kasi ng kuryente ay natumba at nasira noong tumama rito yung bagyo. Kaya tuloy yung ilang apektadong residente ay umaasa na lang sa kandila, gasera o di kaya naman na ilang solar-powered na mga ilaw. Ramdam na ramdam din yung pinsalang dinulot ng bagyong Nika sa iba pang probinsya o lugar sa Northern Luzon. Nilamon ng ilog ang bahay na ito sa barangay Taguntungan sa Bag-aw, Cagayan. Nangyari yan sa gitna ng pananalasa ng bagyong Nika kagabi. Walang tao sa loob dahil nasa Tuguegarao City ang may-ari. Sa Tuguegarao City, tulong-tulong ang mag-anak na ito na maisakay ang mga panindang grocery. Kasi nung huli po, 30 to 45 minutes lang po, nandyan na yung tubig. Ang tinderong ito, isinakay na sa sidecar ang ref at panindang gulay. Pagsapit ng umaga, ganito ang bumungad sa mga residente. Bubong na lang ang kita sa ilang bahay. Nasa evacuation center pa ang mahigit 3,000 residente ng lungsod. Huwag muna pauwiin kasi ang hirap i-evacuate sila. Pag dumating na naman yung bagyo, for sure na baha. Problema tayo. Kita mula sa himpapawid ang lawak ng pagbaha sa mga bayan ng Solana at Alcala. Oktubre pa nasa state of calamity ang Cagayan. Ang problema nila ngayon, ubos na ang kanilang calamity fund. Nakikipag-ugnayan ng LGU sa national government para sa karagdagang pondo. Ayon sa Pangulo nitong nakaraang linggo, paubos na ang quick response fund ng gobyerno. Pero wag daw mag-alala at muli itong popondohan. Historically, as early as October, sometimes September, yung calamity fund ng national at ng mga local na uubos na siya. Pero lagi may pagkukunan ng pondo ang gobyerno at mayroon tayong assurance mula kay BBM na mayroon tayong sapat na pondo para sa mga susunod na kalamidad bago sa katapusan hanggang sa katapusan ng Disyembre. Sa Dilasag, Aurora, kung saan naglandfall ang bagyo, 100% ng bayan ang napinsala. Tinuklap ng malakas na hangin ang bubong ng bahay ni Nanay Leonita. Sobrang lakas. Tapos yung kinapitan ko naman po parang aangat siya, gumagalaw. Kaya yun, talagang natakot po talaga ako. Mataas pa rin yung level ng tubig at malakas yung agos dito kaya hindi mapuntahan yung barangay Diagyan dito sa munisipalidad ng Dilasag sa Aurora. Pati yung mga motoristang papunta sa Dinapigue, Isabela ay hindi rin makadaan. Pinipilit po namin makontak sila ngayon. Isolated pa, gawa po ng ilog. Kahit naman po umaraw po ngayong maghapon ay hindi pa rin po kami makatawid. Ano mangyayari? Maabot pa lang sila ng relief tulong kapag medyo umupa na yung tubig, no? Opo, ganun po ang mangyayari. Sa katabing bayan ng Kasiguran, pinadapa ng malakas na hangin ang lahat ng 100 puno ng saging sa taniman na ito. Sana may ayuda naman na dumating sa amin at wala nang makain. Yun po ang problema namin. Namigay na ng family food pack sa mga apektadong residente. Wala pa rin kuryente sa bayan ng Kasiguran at Dilasag. Pahirapan ang linya ng komunikasyon. Mga natanggal na bubong, naputol na sanga ng puno at mga kawad na lumaylay muli sa mga tumagilid na poste naman ang iniwang pinsala ng bagyo sa Santiago City, Isabela. May ilang lugar na abot binti ang baha. Tila binura naman ng baha ang mga taniman at kasada sa mga bayan ng Ilagan at Tumawini. Atom, ayon sa Kasiguran MDRRMO ay sinisikap ng Aurelco na maibalik yung supply ng kuryente dito sa bayan ngayong linggo. Yan ang latest mula rito sa Kasiguran, Aurora. Balik sa iyo, Atom. Maraming salamat, Darlene Kai.